Kasama ko ngayon ay Joy Alicando. 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 Hello, Joy. Welcome to Honeycomb. Hello po. Pag-alis niyo po sa Pilipinas, ano po yung pangarap na dala-dala mo? First, gusto ko talaga future ng mga anak. Mas sigurado. Kasi I have 4 kids, so very difficult for me kung mag-i-stay lang sa Pilipinas para sa future nila. So, ayun, yung naging motivation ko, naging inspiration ko para magkaroon ng lakas ng loob at mag-apply dito sa Hong Kong. You've been in Hong Kong for how many years? Going 5 years. Kamusta naman? Ito ba yung employer mo? Ito na yung Dina mo? Ay, hindi. Nagkaroon ako ng 3 employer. Ang una kong employer, since 2019, 4 years po, tumagal ako. Then nagkaroon ako ng second employer, which is friend lang po ng amo ko. Tapos, nag-for good sila. 7 months lang ako. Tapos ngayon po yung pangatlo ko. Ito na yung, after nung nag-for good sa atin ko po. Ito na yung bilang you're a single mother or you're in a relationship? Now, single parents ako before. And then, pero bago ako umalis, I have a partner. Okay. Yeah. So bale yung partner mo is hindi natuloy yun. Meron kang ngayon ibang partner. Kasi yung partner na nagsusupport sa mga anak, wala. Meron akong mabubuting mga bigay ni Lord na mga bayaw, tapos kuya. Yeah. So, kaya natanong ko yung relationship mo kasi gusto kong ipaliwanag din sa mga viewer natin na dahil sa experience mo na to, paano mo ginamit to para magiging mapatangka dito bilang OFW? Talagang ko dito, purong sa mga sila yung hindi sa partner. Kasi partner ko talaga is mahirap kasi pag LDR lalo na. Pero actually, honestly, hindi din nag-isa kong rason bakit ako pumunta ng Hong Kong kasi para yun na rin yung stress ako dun sa partner ko before. Bale yung parang ginamit mo para sa pangarap ng anak mo. You try to make Hong Kong as a scapegoat. Yeah, like that. Kasi po, stress ako tapos nag-iisip pa rin ako yung mga anak ko. Kaya yun. Sharing yung second reason ko kung bakit umalis ako ng Hong Kong. Yun po ang sometimes iba-iba po tayong reason kung bakit we try to go to OFW. Pero yung dala-dala po is more on sa mga anak. But sa kasama ko ngayon, it's really sad na ginagamit natin yung scapegoat. But look at her now, despite na naging scapegoat niya yung Hong Kong, she's so tough and strong. Ilan ang anak mo lahat, sister? 4 po, 4 po. Yung age range nila? Ang panganay ko po is 20 na. 19. Going 20. Tapos yung pangalawa ko 16 and 13. Going 13. And then 9. Ano naman po yung battle mo dahil na nasa Pilipinas yung mga anak mo at nandito ka? Ano yung ginagamit mo para mapunan yung pag-homesick? Diba usually pag OFW tulad ko, sometimes you feel homesick. Anong ginagamit mong sandata? Ako talaga kasi mahirap minsan 'di ba hanapin na kung asan sila, 'di ba hindi natin sila lagi nakakausap. Ginagawa ko talaga is worship. Talagang si Lord lang talaga yung pinanguhugutan simulat sa dumating ako dito syempre first time ko, hindi ko talaga na iwasan yung na-stress ako. Kaya napaka-happy ko nung nakilala ko yung Hills of Glory. Totoo lang. Kasi simula nung magkaroon ako ng yung nakilala ko si Lord dito sa Hong Kong. Hindi ko nga kaya pala din ako dinala dito kasi Hong Kong is not my dream para mag-abroad at hindi ko rin gusto na
magkatulong. Kasi nga, di ba, alam naman natin kung ano. Pero, alam mo yun, dito ako dinala ni Lord. Kasi hindi pala dahil sa kung ano yung kagustuhan natin, yung kagustuhan. Kasi dahil dito sa Hong Kong, dito ko siya naranasan, dito ko siya nakilala. At saka dito ko nalaman kung paano ako makipag-battle, ng totoong battle, dun sa buhay ko. Kasi yung buhay ko, parang before, nung hindi ko pa siya nakikilala, paulit-ulit lang yung routine, yung parang walang katapusan. Masaya ngayon, bukas malungkot ulit. Ngayon, kahit napakaraming struggle, circumstances na nangyayari sa buhay, andyan pa rin yung peace, kasi andyan si Lord. Yung iwan ka man ng lahat, pero alam mo, hindi kayo iwan ni Lord. Alam mo yung ganun. Kaya napaka-happy ko dahil dinala niya ako dito. Dahil ginawa niya akong katulong dito sa Hong Kong. Kasi kung hindi niya ako ginawang katulong dito sa Hong Kong, hindi ko mararanasan yung presensya na yung pala yung hinahanap ko before. Completely. Yeah. Tanong ko lang sis, kasi napag-usapan mo na along the way ng pangarap mo, along the way ng skateboard mo sa maling relasyon, na-realize mo pala na merong plano si Lord sa'yo. At yun ang gusto ko lang itanong, nung dumating ka ba sa Hong Kong, you're already a born again? Or hindi pa? Iglesia ko before, then kasi yung father ko is yung aming hotel sa parang siya yung as a family, diba? But yung kung ano yung magulang mo, supposed to be gano'n sila. So yung tatay ko is iglesia, so kami lahat kailangan ko iglesia. Tapos after nung mamatay yung father ko, so parang kami nagkaroon kami ng kalayaan na freedom kung ano yung magiging religion namin. So ako po, parang nawalan ako ng religion. Kaya pumapasok lang ako ng masasabi kong Catholic kasi kapag wala kang religion, gagamitin na Roman Catholic. Parang gano'n. So, yun na yung lagi ko nilalagay sa mga Pero, yun lang yung alam ko. Yung religion. Pero wala ko rin. It is really amazing that God is making a way to lead us in the right path. Ibig sabihin, kahit alam mo na ang pinasukan mong trabaho ay katulong, hindi mo pa ma-amaze ka na at the end of that, there's a rainbow. Anong ibig sabihin? Makilala mo si Lord. Sabi nga ni Sis Joy, ngayon, she's at peace, she's calmer, and she's so happy and contented. Yun ang nakakaibang experience ni Sis Joy na despite sa hirap, dito sa OFW sa Hong Kong, she finds a joy na hindi makikitaan sa ibang bagay. Whether it's financial, whether it's material, ibang-iba po yung experience. Sis Joy, yung 4 na anak mo, believers na rin ba? Sa ngayon po, prayer ko po talaga. Isa po kong anak ko na gusto niya yung mag-serve kay Lord, pero in different ways. So, pinagpe-pray ko po na magkaroon ng malapit ng ministry sa kanila para may gamitin din sila. Pero naniniwala po na madadala sila na as a Christian. Hindi po against sa kung anong gusto. Pero gusto ko po kasi talaga yung makikilala nila at magkaroon sila talaga ng tunay na relasyon kay Lord. Kung ano man po yung nararanasan. Kamusta po yung pag-aaral ng mga anak? Ayun po, yung panganay ko is college. Lahat naman po okay. Very po ako thankful dahil kahit na wala ako sa tabi nila, ang tataas ng grades nila, kaya I'm so happy po na kahit na wala ako. Yun rin ang na-observe ko, no? When you are leaning your faith into God, lahat na rin-restore niya, no? Whether it's financial, studies ng mga anak, protection, talagang nandun. So, sa tingin mo, anong experience ang masasabi mo sa mga viewer natin na dito ka sa Hong Kong? Anong ma-share mo sa kanila? Lalo na sa mga nagpa-planong pumunta dito. Una, kapag pumunta ka talaga dito, dapat talaga, totoo yung sinabi nila na dapat may tibay ka ng loob. Yes. Dapat talaga. At pangalawa, dapat pag pumunta ka rito, tumungtong ka rito, ang una mo nga hanapin is yung church, yung totoong magkaroon ka ng relasyon kay Lord.
Kasi kapag yung magkaroon ka na ng tunay na relasyon or meron ka ng ano, kahit na anong mangyari sa'yo dito sa Hong Kong, alam na alam mo kung sino at kanino ka tatakbo. Kumbaga, magkaroon man ng maraming pagsubok sa'yo dito sa Hong Kong. Pero kung pag may Lord ka sa buhay, talagang ano hindi ka masisigwe, hindi ka magkakamali. I mean, hindi ka mawawala sa tamang landas. So, babalik at babalik ka dun sa tama, sa dapat mong lakaran. So, hindi ka mapapahama. So, yun po yung yun yung aking payo sa kanila. Kung pupunta man sila dito, dapat humanap sila ng churches or na mayroong na magkakaroon sila. Kasi iba yung may relasyon ka lang by your own, na sabi mo gagawa ka ng sarili mong relasyon. Yes, oo, okay yun. Pero mas maganda pa rin po yung may tulong ng simbahan. So, yun po yung ko sa kanya. Kasi kapag ang una mong hinanap is yung pera or something, hindi mo mawawala yan. Kaya hanapin mo kung sino yung nagbibigay ng pagpapala sa buhay mo. Yun ang una mong hanapin. Kasi kapag sa kanya ka gumawa ng relasyon, ayun lang yung masasabi ko, talagang overflow sa lahat ng prayer or lahat ng gusto mo sa buhay mo, makukuha mo kapag yung nagbibigay ng pagpapala, yung hinanap mo, nakatulong mo sa buong ng buhay, journey ng buhay mo. Thank you, Sis Joy. Bale, the thing na na-observe ko kay Sis Joy, na she's overwhelming mo. Kasi some may experience battle, pero sa kanya, ang dala-dala niya palagi ay si Lord. Let us remind always in ourselves, tamang sinabi niya, na hindi natin unang hanapin yung pera. Hanapin natin yung right church, which is the right group, na yung ang tutulong sa atin na humila sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Kasi usually when you are OFW, may mahuhulog ka sa mga temptation, diba? But then, nakakamangha na sa experience ni Sis Joy, she always, from the beginning, kasama niya talaga si Lord. Kasi dala-dala niya na pala. She has an experience na kailangan na sundin niya, kaya lang hindi niya nahanap, and she was so happy na hindi niya nahanap sa Hong Kong. Sis Joy, tungkol sa employer mo, you are blessed with them for sure. Yes, kasi first employer ko, may mga struggle, pero alam mo yung hindi ka taga-pababayan ni Lord. Pero yun yung tunay na sa akin, na kumulma ng nung pagka-overcome ko lahat ng ugali. Kasi hindi ka na mahihirapan. Kasi sila tawag dito, doon ko na natutunan din yung ng patience ko kasi pero kasi with the Lord, with the help of Lord. Kaya very thankful ako lahat sa kanila. Magbait naman sila. May lang na konti, pero dahil nga may Lord tayo sa mga. Saan ka pala sa Pilipinas, Sis Joy? Merong, kasi yung pamilya na sa Tanay, marami ko ang Batangas, Quezon City. So, I want to end this up, kasi honestly, I'm so glad na marinig yung testimony ni Sis Joy. And gusto namin mag-iwan sa inyo ng favorite Bible verse ni Sis Joy, na kung ano man, pwede nyo ring madala-dala. Ano po yung favorite? Mark 17:14. Sorry po, favorite pero hindi. Yung it has a power in the prayer. Whatever you ask in prayer, believe it, and you will have it. Yes. Yun din ang palaging sinasabi ko sa anak ko pag sinabata. Kaya po, thank you for watching Honey Talk. Sundan niyo po ang next episode namin. At don't forget po to subscribe and tap the button para makita yung mga short and videos namin. Thank you for watching.